Magandang umaga. So ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, lalo na sa bandang Quezon City area. This morning po nanggaling ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon, no? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong 4 na ginawa sa Navotas, no? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention, no? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana, no? 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay, at napagana na natin yon, no? Ikalawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking navigate, kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience ng baha at lumabas kagad yung tubig. So clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yon. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre lalo na sa volume ng ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River, no? Kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa, pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at yung mga basura nagkalat doon sa tulong ng
ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet, no? Nandun pa rin yung baha dahil na umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isastasyon muna natin yung dalawang mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina malaki na ang binaba. I think halos nangarahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way, kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ng tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporary. No? And then, pag bumaba ng San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang ng magtrabaho pa. So, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokolekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwanagan muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung G. Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam hanggang 10 truck ang G. Araneta pa lang, siyam hanggang 10 truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 PM passable na yung G. Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagalo yung sitwasyon natin sa Metro Manila, kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yun. Thank you.